episode of Oro Culture Season 6 na tayo mga kauto. Siyempre kasama pa rin Brian ko na. And guys, ako excited na ako usapang Toyota Revo mga kauto. Guys, pakilala natin. Owner ng 1999 Toyota Revo, Kijang inspired. Sino pa ba? Sir Arwin Sagor. Yan, boss. Kaway tayo Sir Arwin. Akala nyo guys, PBA player, hindi to PBA player. Akala nila, hindi to Arwin Sagor. Yan, boss. Sir Arwin, syempre sa Auto Culture, boss, check natin interior, exterior, and of course, syempre yung engine bay, okay lang po ba, boss? Okay, sir. Okay na okay, palaban na si Sir Arwin. So ano pa yung natin guys, so tara, check natin. So nandito tayo sa interior netong Toyota Revo ni Sir Arwin, boss. Syempre very curious ang mga ka-auto natin. Paano po ba kayo nahilig sa pagkokotse, boss? Sige po. Since bata pa ako, nahihilig na talaga ako sa auto. Lalo kapag nakakita ko ng mga bus, saka mga jeep, talagang nahihilig ako. Nahilig yun. Then nung way back 2003 to 2004, yung tito ko bumili rin ng Revo. Third generation siya. So from that time, nainganyo ako na magsasakyan. Then yung way back 2016, 17, 18, mga ganun. Kapag nagde-date kami ni Mrs. sa bandang Novaliches, well, may nakikita akong lowered na Revo dun. So from that day, parang nabuhay ulit yung parang spirit ko na magbuo ng Revo. So from that day, talagang sabi ko sa sarili ko, bubuo rin ako ng Revo, tapos lowered din. And so ayan, eto, nakabili na ako ng Revo. So and then ongoing yung project ko dito sa Revo na to. So, thank you Sir Arwin, boss. Siyempre dito sa auto, check na natin yung interior ngayon, boss. Kung ano mga pinagkakabit na ito na dito. Dito parang bago pala, tama ba? Halos bago lang, mag-iisang taon pa lang. Halos mag-iisang taon pa lang. So ngayon, check na natin, Sir Arwin. Okay lang po ba, boss? Sige, sir. Tara, sir. So, syempre, ngayon, Sir Arwin, ano bang meron dito sa interior niya, boss? Sige po. Yun. Bali nung nakuha namin nung Revo na to, as in marami siyang kailangan gawin. Like yung head unit na to. Okay. Bali galing to sa pinsan ko na Innova. Then before kasi yung one din nito, yung pinaka-stock niya, di gumagana. Pati itong speaker na to. Okay. Lahat ng speaker di siya gumagana. So ito pinahiram sa akin ni pinsan. So Kenwood siya, stock ng 2016 o 2017 Innova. Okay. Then bumili na rin kami ng Pioneer na speaker. Ito, dito, doon, saka sa second row. Okay. Bale, TS series siya ng Pioneer. Okay. So, ayun, yun yung unang pinaka nabili ko. Kasi, boring daw mag-drive kapag, pag walang sound. Itong head unit na to, hindi siya Bluetooth ready. So, bumili ako ng, Bluetooth receiver. Okay. From Shopee lang to. Shopee Gaming lang tayo. Okay. And U-Green siya. Okay naman siya tumunog. Decent naman. So, hanggang ngayon, ginagamit ko siya. Ito, galing to sa utol ko. Then, binenta niya sa akin kasi may gusto siyang bagong steering wheel. So, ito, Nardi siya. Gara yata yun. Di ko sure kung ano yung exactly na model. Pero, nagustuhan ko siya kasi bagay yung dito sa loob. Black siya. Black. So, bagay sa team. Ito, puti na yung gauge na ito. Napalitan na ba ito? Well, nakuha ko na siya na ganyan na. Sabi ng iba, tawag dyan, indigo. So, napapalitan siya ng kulay. Sa preference mo. So, may button dyan. Okay. Somewhere dyan sa... ito. Bali, yan. Na-adjust mo yung brightness niya. Then, kung ano yung kulay. Available na kulay niya is green, blue, saka parang may pagka-purple. Okay. So, ayun, pwede mo siya palit-palitan. Okay, yun. Ganda. Ayos. Then, ito, for safety, bumili ako ng Broadway na yung salamin para wide yung yung nako-cover niya. Ayan, bali, yan lang naman yung stock pa rin to, yung cambio. Tsaka malinis lang din talaga, Sir Aiming for clean look lang talaga sa clean look clean lang build. din, Yan lang naman
yung ano. Ito pala, nakuha ko rin to na ganito na siya. Cup holder. Cup holder, boss. Hindi ko na tinanggal kasi okay naman. Useful naman, Oo, boss. useful Tsaka naman siya. maganda naman talaga. Kailangan din talaga, mahirap nang matapon ng sobra. Oo, totoo. Kaya mas mababa trip tayo doon, boss. Tama ba, Sir Arvin? Yes sir, totoo. Okay, Sir Arvin, okay ka na dito sa front seat natin. Yes sir. Siyempre, okay na ba? Check natin yung ano, middle seat, boss. Yeah, let's go, sir. Okay, so guys, tara, check natin. Okay, boss, ito, dito, ano mo, may pinalitan ka ba dito? Oh, well, Pre-reserve lang yata, parang gano'n. Oh. oh, parang ito pa rin yun as is nung nakuha namin. Okay. So, ito naka-seat cover, may armrest siya. Bale, nabababa to. Oo. Deceiver siya kasi kapag kinover mo yung pinaka-armrest ng ganito, di ka kasya. So, ayan. Yung, Tapos, kailan mo na lang yun. So, komportable, no, boss? sir. Tama. Ayos. Then, kung sasandalan mo siya, okay naman din. Hindi naman siya yung halatang talagang nababakla siya. Nababaklas. Okay. Ayos. Good job. Then, ito yung mga lover. Ito yung number 1 na issue talaga ng Revo. Mabilis masira. So, ito, pansin nyo, iba-iba pa yung kulay. Stock pa yan. Hindi ko pa siya napapalitan. Then, hopefully, by this year, mapalitan ko na siya. Then, Talagang sirain talaga, no, Sir Arvin? oh, no? ano siya talaga. Ang yung rupok, no? Brittle. Brittle, no? Ang brittle din talaga. Yan, sakit ng Revo. Share ko lang din. Ay, sige po, sige Yung po. sa third row, bale, meron dalawang uri ng, parang dalawang type. Bale, merong side facing na upuan, then ito, front facing na upuan. So, share ko lang, medyo rare daw to ganito. So, inayan ko na siya na ganito, bale, front facing siya. Ano raw, original na OEM Toyota talaga na pang Revo. Okay. Sabi ng mga nakakaalam. So, ayun, share ko lang yan. Yan, mga ka-auto, mga naka-Toyota Revo dyan, ha? PM nyo na to si Sir Arvin pag may mga katanungan kayo sa mga, Yes, sa likod na upuan. Okay ka na, Sir Arvin? Okay na, sir. Okay na tayo sa interior. Ako excited na ako ngayon. Check na natin yung syempre yung exterior. So, tara, check natin. Okay, and guys, so nakita na natin yung interior. So, ngayon naman check natin yung exterior naman. Sir Arvin, boss, anong kwento dito sa harap natin? Ayun, bale, ito, tipo na rin siya. Then, tipo na rin yung corner light. Before kasi, sobrang labo niya. So, hindi ubre yung halogen lamp. Halogen bulb pala, sorry. So, ang ginawa ko, bumili na rin ako ng pinaka-lens niya. By the way, ito yung headlight, then ito yung fog light. So, kapag Gen 1, ganito talaga yung itsura. Okay. Then, yung sa clearance, corner lang, ito yung sa park light, then ito yung sa signal light. So, clear rin siya, both na clear. Para magtugma siya, boss, eh. Aiming for clean look lang talaga. Clean tayo. look. Then, itong grill, napalitan ko na rin. Pang ano siya, first gen LXB. So, ito yung pinaka BX200 ng mga Gen 1. So, ano siya, nung nakuha ko siya, talagang pro pa siya, as in plastic talaga siya. Then, pinapinturahan ko na lang, then nilagyan ko na lang ng emblem. Oh. Then, ayun, bumagay naman siya, kahit paano. Then, other than that, ito, yung plate holder, nabili ko lang siya sa FB Marketplace. Talagang, parang ano lang, pang clean look lang talaga siya. Tsaka maganda, boss, no? Maganda yung tsaka yakap, tsaka malinis tingnan, di ba? Yan. Okay. Ang napalitan ko dito, itong cheek light. Bali, nagbutas kami dito. So, di po rin siya, kasi wala akong makuha na koito na that time nung magpapakabit na ako. Pero nung yung kinalabasan, okay naman. So, dyan muna siya, parang pansamantagal. Max Boss, kwentong Max Boss. Anong kwento dito? So, bali ito na yung pinaka-pangatlong Max na dumaan sa akin. Before, ako, OEM na stylist ng Toyota Innova, 16s. Then, may nakuha ko OEM na pang Lexus Max. Then, ito na yung pangatlo. Bali, ito na yung tumagal din kahit paano. So, ito, BBS RG. Size 17. Then, lapad niya is by 8. Then, yung sa likod by 9. Then, offset niya parehas na plus 45. Then, yun. Since mataas yung offset niya, kailangan ko magdagdag ng spacer, Mr. Offset. Yan. Kasi kung walang spacer, may tumatama dun sa tampon, sa wheel well.
Okay. Ayan. So, bukod sa ano pala sa yung Mr. Offset nito is plus 32 mm. Then naglagay rin ako ng 1/4 or 6 mm na maliit na spacer para medyo lumabas konti. Lumabas. Kasi naka-negative number rin siya. Hindi ko exactly maalala kung ilang negative number nito. Then ito, one finger gap dito sa side na to. Then doon, parang 0.5 sa other side. Reason na ginawa na ganun kasi kapag usually kasi ako lang mag-isa sumasakay dito para kapag nakasakay ako, pantay siya. Pantay tingnan. Yun. So, nakasylon din ako na 205/45 na 17. Then sa likod is silon din na 215 45 din. 245. Then sa likod, yung spacer nito, naka 25mm lang. Kasi ayoko na rin kapag kasi na 32mm ako, masyadong labas. Kasi kapag na 20mm ako, pasok naman masyado. Medyo sobrang pasok naman. Ito sakto lang kasi. So wala naman siya ganun grabe na nangyayari. Okay. Ito, yung roof rail, stock pa rin siya. Stock raw ng Gen 1 to sa mga napagtanungan ko na nakakaalam. Then ito yung antenna niya, video antenna. Ito, aftermarket na rin spoiler. So, sana this year makakuha ko ng OEM na spoiler na pang VX200. Kasi mas maganda yung Pullman yan dito. Tsaka mas yakap yung no? Oh, ito kasi natutuklap na rin. Then, next is yung wiper. So, since, nakikita ko siya sa mga Kijang na parang medyo modern yung niya, yung wiper niya. So, naghanap ako ng ng wiper na magpipit dito. So, unang nabili ko is yung pang Innova. Maiksi siya. So, dikit na dikit siya dito sa may rubber window yata tawag dito. So, kapag wino-wiper, tumatama dito. So, naghanap pa ako sa Shopee ng medyo mas mahaba. So, napunta ako sa Suzuki Ertiga. 2010 to 2016 yata yun. And then, di siya totally fit. So, ni-retrofit lang siya. So, ang ginawa dito is, ginarinder namin para hindi tumama doon sa salamin. Then dito, may maliit siya na dito na parang plastic dito. Tinanggal namin yun para mag-fit siya. Kasi kung nakakabit yun, angat na angat siya. Yun. And then yung plate garnish, pang galing sa Gen 3 BX200. Before kasi yung garnish niya, plate garnish niya is ganito lang kahaba. Or ganito lang siya. So, napagtripan ko na parang ang ganda nito. So, naghanap ako ng ganito. Tsaka yung taillight, pang Gen 3 rin, di po rin. Nagustuhan ko siya kasi clear na. Then may orange. Basta may separation siya ng kulay, nakakita-kita. Ito yung yung taillight na may plate garnish, light garnish din dito na pizza pie. Okay. So, hindi na ako naglagay nun kasi hindi ko siya masyadong bet. So, ganyan lang siya. Tapos ito is chambered. A-flow. Galing kay ES Performance Exhaust. So, chambered siya. Bumagay siya. Actually sa Kijang, nakikita ko, may ganito rin. So, ginana ko lang din saka nung nakabit. So, ang ganda, bagay. Naya ko na lang. Then, so, syempre ngayon, check na natin yung engine bay, boss. Tingnan natin ano bang meron sa engine bay natin, Sir Arwin. Okay, boss? Sir Arwin, boss, anong meron? Anong kwento na ito, boss? Sige po. Yun, stock lang siya. 1.87 KE. EFI na siya, computerized. So, nung una nakuha namin to, maraming issue eh. Una, itong radiator na to, may tagas-tagas. So, pina-overhaul namin. Kaya, ayan, nakita nyo na namin. Okay na siya so far. Itong, Brake Master, tagas-tagas na rin siya. So, pinalitan na rin ng, replacement. And then, pa rin siya, nung nabili ko, ito pa rin siya, yung battery. Pinalitan ko lang ng mga terminal. Shopee. Sa Shopee rin ko nakuha. Stock pa rin siya. Pinalitan ko lang yung air filter na Denso. So, ayun. Ito yung pinakamalaking gastos talaga yun sa aircon. Kasi ayaw ni Mrs. na mainit. Mainit Lalo sa summer. Oo, boss. So, inaayos namin yan kay Sir Jimmy
Shoutout kay Sir Jimmy. Shoutout. So, pinalitan ng compressor. Stock pa rin siya na 15C. So, pinalitan lang ng bago. Then, napalitan na rin yung evaporator sa loob. Then, yung motor ng yung sa motor. Blower, yung ano ba? Yung Blower. yun. Napalitan na rin. Napalitan na rin. So, ayun. Lumakas na siya. Minsan pa nga, ayaw naman mag-aircon ni asawa kasi ilalamig niya. Nilalamig na mo. So, talagang nag-invest ako sa aircon. Yun. Kasi may baby ring kami, kaya ayun. Ito, dati butas na to, napalitan ko na rin ng replacement. So, ngayon okay na siya. Maganda. Okay ka na Sir Arvin? Sa engine bay natin. Okay. Sir Arvin, dito sa Auto Culture Boss, hindi mawawalang pagpapasalamat natin sa past to present na tumulong sa atin sa larangan sa sasakyan, boss. Shoutout po tayo, boss. Sige po. Bali, una yung asawa ko saka sa baby ko. Bali, salamat sa pag-intindi, saka sa suporta na po kayo dalawa. So, second is yung sa parents ko. Kung di dahil sa kanila, wala ito si Revo. Oh. And then, yun sa mga utol ko, saka sa kapatid ko, si Adran, saka si Aryan. And then, yun yung kapatid ko na sumunod sa akin, si Advin, saka yung pinsan ko na si Glenn. Sila talaga yung nagbubudol sa akin na mag-lowered eh. Oh. So, ayun, shoutout sa kanila dalawa. So, yung mga pinsan ko dyan sa ibang bansa, ingat kayo dyan. And then, yung sa grupo Tama Raw FX, shoutout kila, yan, si Sir Romel. Bali, siya yung lumitin talaga dito ni kay Revo. Bali, shoutout sa kanya, salamat. So, dalawa ko sa'yo, Tay, next month. And then, yan, sila Den, sila Josh, sila Ace, sila King, sila Paul, sila Ace, yan, shoutout sa kanila, at saka yung iba pang tropang FX dyan. So, sa naman, sa tropang Revo, shoutout kila Sir Arby, siya talaga yung inspiration ko dito, saka si Sir Emil. Bale, sila yung mga OG talaga na ginawa kong inspirasyon. Kung wala sila, wala itong Revo. Wow. And then, kay Sir Renchu, bale, siya yung pinaka-source talaga ng mga pyesa ko. Shoutout sa kanya. So, kung may kailangan kayo na Revo parts, PM nyo lang si Renchu. And then, yung sa grill, si Sir Otep Magno, shoutout sa'yo. And then, yung iba pang mga tropang Revo dyan, sila Charles, sila Janver, saka yung mga iba pa na hindi ko na-mention. Then sa mga car club, shoutout sa AUB Pinas. Sila talaga yung unang car club na salihan ko kay Sir Jabribal. Then yung mga nakakasama ko, nakakausap ko, sila Dan, sila Sir Ralph, tapos sila Sir Gerald, saka yung mga iba pa na nakakausap ko sa AUB Pinas. And then, Band Culture, ayan. Shoutout sa Band Culture, sa Safe, sa mga stickers. And then, sa Grupo Toyota, ayan, shoutout sa inyo. More power. And then, yun, sa mga iba pang tumutulong na mabutong si Revo sa build na to, shoutout sa inyo lahat. Ingat kayo. Meet soon. Okay ka na, Sir Arvin? Sir. Okay na. So guys, this is Brian ko na and Sir Arvin Sagod para sa 1990 na Toyota Revo Kijang inspired. And this is Auto Culture.